Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Inilahad ni Yuhua na ang makitang si Wate ay napakahilig at nagsusumikap pa rin ng husto para sa martial arts, bilang kapatid nito siya ay proud na proud. Ang isang village ay nilalamon ng apoy, ang alingaw-ngaw ng mga hiyaw ay maririnig, ang isang villager ay nagmakaawang wag patayin, sa kasamaang palad ay hindi pinagbigyan. Kasabay ng ngisi ay inilahad ng kalbo na talagang napakagandang pagmasdan ang mga itong nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Chief, sila raw ay tapos na sa side na ito. Kung ganun, tugon naman ng mounted bandit chief na si Hua Juso, ang tanging natitira na lang sa village na ito ay ang kid na ito. Since ito raw ay malungkot at nag-iisa na lang ngayon, ito'y ipapadala niya sa pamilya nito, gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang binabalak na pagtagpas ay mayroong nakialam. Ang bagay na ito'y ikinabigla ng Chief Bandit. Ang bata'y tinanong ng isang boses kung ito ba ay ayos lang, ito pala ay isang monk. Inilahad ng monk na ito'y maaari ng mapanatag ngayon. Ano, sambit naman ng Chief Bandit sa kanyang isip. Isang monk, napatanong kung kailan pa ito nakalapit sa kanya. Ito raw ay napaka-relax, yet nagawa nitong mablock ang kanyang espada nang ni hindi man lang tumitingin. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanya. Kalbo, sigaw ng isang bandido. Nagtanong kung ito ba ay nababaliw na. Ang pangahas naman daw nitong pigilan ang kanilang chief. Chief, dagdag ng isa pa, ito raw ay turuan nila ng leksyon. Mga morons, sambit ng Chief Bandit sa kanyang isip. Ang mga ito raw ay tumahimik, kid. Sambit naman ng monk. Nagtanong kung ito lang ba ang natitirang buhay, ay si dagdag niya nang hindi makatanggap ng sagot, sabay waksi sa espada ng Chief Bandit. Kasabay ng pag-extend ng kamay ay inilahad ng monk na kung ito'y wala ng iba pang lugar na mapupuntahan, maaari itong sumama sa kanya. Ang batay agad na sumang-ayon. Alright, sambit ng monk, kung ganun ito raw ay sumama na sa kanya. Kasabay ng paghagis ng sombrero idinagdag na saka na lang nila pag-usapan ang detalye. Pagkatapos niyang matalo ang lahat ng mga ito mapag-aalamang, ang pangyayaring ito'y naganap ilang taon na ang nakararaan. Ang 4 season ay nahahati sa spring, summer, autumn at winter. 3 season na ang dumaan magmula nung umalis si Sang Hyuk sa residence ng Nangong clan, at ang lugar na ito ay ang Songshan Mountain ng Henan. Ito rin ay ang mismong lugar kung saan matatagpuan ang tanyag na Shaolin Temple. Pagpanad ng anggulo ay makikitang nasa kasagsagan ng kanilang training ang mga athletic na kalbo. Sa isang bintana ay makikitang nagmamasid ang isang abot, at mukhang ito ay yung parehong monk na humarap sa grupo ng mga bandido doon sa village. Ang isang ito naman ay si Wonho na kilala rin bilang Little Buddha Dragon, at mukhang ito yung parehong batang iniligtas ng monk o abot. Sinabi ng abot na ito'y ipinatawag niya rito dahil sa siya ay mayroong bagay na kailangang sabihin. Oo, tugon ni Wonho, bukas daw ang kanyang mga tenga. Sinabi ng abot na natitiyak niyang narinig na nito ang patungkol sa bagay na ito noon. Nagtanong kung alam ba nito ang patungkol sa Wandering Sparring Fanatic. Si Wonho naman ay nagtanong kung ang tinutukoy ba nito ay ang unknown eccentric man na gumagala ng reckless upang talunin ang top 100 martial masters ng Murim. Ito raw ba ay naghahanap ng susunod na makakalaban nun. Gayunpaman, umano'y nadetermina na ang mga rumor na iyon ay walang katotohanan. Bukod pa dun, ayon sa mga rumor na gawa nung matalo ang rank number 53 ang soaring flash sword na si Hayok Liwon, no way na mayroong ganoon ka-skilled na lilithaw sa kung saan hindi raw ba. Well, tugon ng abot, iyon daw ay ang iniisip ng lahat since yung mga lumaban sa taong iyon ay hindi nag-iwan ng anumang records o kaya naman testaments. Nagtanong si Wonho kung sinasabi ba nito sa kanya na ang mga rumor patungkol sa Wandering Sparring Fanatic ay maaaring totoo. May iniabot ang abot, tingnan daw nito ang bagay na ito. Ano, sambit ni Wonho sa kanyang pagkabigla, ito raw ba ay totoo? Sinabi ng abot na tingnan nito ang stamp, natitiyak niya rong ito ay nagmula sa Imperial Family. Kasabay ng tawa ay inilahad ng abot na ang existence ng Wandering Fanatic ay hindi ang main point dito. Umano'y ang mas amazing iyon ay kaedad lang nito. Ano, sambit ni Wonho, ito raw ay hindi nagmi-make sense, at kung ito nga ay totoo, hindi raw ba't ito'y nangangahulugang ang taong iyon ay ang siya na ngayong pinakamalakas sa lahat ng mga rising martial artist ng Orthodox faction.
Nagtanong ang abot kung bakit naman ba nito naiisip na ito ay hindi nagmi-make sense ang mundong ito naman ay isang napakalaking lugar, at ito'y pinamumugaran ng hindi mabilang na mga talented na mga tao. Kung ganun tugon ni Wonho kung ganun iyon ay bibisita sa kanilang Shaolin Temple bukas gaya ng nakalahad sa sulat tama raw ba? Oo tugon ng abot at mukhang iyon din ay nakatanggap ng invitation upang makipag-spar mula sa area na ito at hinahanap na nun ang taong iyon ngayon. Abot pag-aalala ni Wonho papaano raw kung, hahatugon ng abot ito raw ay wag mag-alala dahil malamang sa malamang na gusto lang nung makatanggap ng ilang mga pointers. Iyon ay nag-express na ng desire na tumigil dito sa templo at makipag-spar sa kanilang mga martial masters, kaya pakiusap iyon ay asikasuhin nito. Natigilan saglit si Wonho sa kanyang narinig at ilang sandali pa, sumagot na naiintindihan niya. Sa labas naman ng gate ay humihikab ang isang kalbo gosh sambit ng senior brother nagtanong kung bakit ito humihikab ng bukas na bukas ang bunganga. Hay tugon ng junior na kalbo ang init daw kasi ng sikat ng araw kaya siya ay napahikab ng hindi sinasadya. Sinabi ng senior brother na kumpos nito ang kanyang sarili at mag-focus sa pag-guard. Come on tugon ng junior brother hindi naman ganoon aming mga martial artists ang bumibisita rito kailan lang, kaya ano naman daw ba ang maaaring mangyari? Ang bagay na ito'y ikinainis ng senior brother na si Moo umano'y ang mindset nitong ito ay ang siyang magiging dahilan ng pagkawasak nito, ano gusto raw ba nitong sumailalim sa special training ng master since matagal-tagal na rin. Hatugon naman ng junior brother, ito raw ay napaka-harsh. Sa parehong sandali ay mayroon silang napansing paparating, at ito ay walang iba kundi si Sang-hyuk. Nabigla si Moo sa kanyang nakita ito raw ay nagtataglay ng hindi kapani-pani walang internal energy, si Sang-hyuk ay pinatigil niya sa paghakbang. Inangat ni Sang-hyuk ang kanyang paningin patungo sa direksyong pinagmulan ng boses nagtanong si Moo kung ano ang sadya nito rito sa kanilang Shaolin Temple. Teka lang sambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip ang mga damit na ito't mga kalbong ulo na ito, so lumalabas na narating niya na raw pala ang Shaolin Temple. Sumagot siya na siya ay narito upang i-meet ang abot isang bagay naman na ipinagtaka ni Moo, nagtanong kung maaari niya bang malaman kung saan ito nagmula. At tugon ni Sang-hyuk siya raw ay si Yeonwoo-tae mula sa Golden Tiger Wall ng Shunshi si Moo ay agad na sumanyos sa kanyang junior, isang sinyos na nangangahulugang ang taong ito ay suspicious ito'y hindi nila maaaring papasukin. Inilahad kay Sang-hyuk na sila'y hindi nag-e-expect ng anumang bisita mula sa Golden Tiger Wall sa araw na ito maaari niya raw bang malaman kung bakit nito hinahanap ang abot, ito'y hindi nila maaaring papasukin hanggat hindi nila nalalaman. Ano naiinis ng tugon ni Sang-hyuk siya'y pinagdududahan nito, sa kanyang isip ay napamura umano'y siya'y pagod na mula sa napakahabang paglalakbay, tapos ang kalbong ito ay isa pang pain in the ass. Ano ang bloodlust na ito sambit ni Moo sa kanyang isip wala nang sinayang pang segundo agad na sumugod at umatake na nagawa namang maharang ni Sang-hyuk. Ang kanyang sombrero ay tumilapon sa impact, nagtanong kung ano itong ginagawa nitong ito ngayon. You shameless bastard pasigaw na tugon ni Moo ang pangahas naman daw nitong magtanong kung ano ang ginagawa niya habang ito ay nag-e-exude ng bloodlust. Umano'y ang lahat ng mga bastards na mga ngahas na mag-intrude sa kanilang Shaolin Temple ay kailangang i-dispatsa. Si Moo ay muling umatake teka lang saglit sigaw ni Sang-hyuk sabay iwas. Nagtanong kung bakit ito umaasta ng ganito. Ano tugon ni Moo ano talaga raw bang iniisip nitong hindi niya nararamdaman ang bloodlust nito? Una sa lahat napaka-suspicious para sa isang dugyot na taong tulad nito na magmula sa Golden Tiger Wall. Seriously tugon ni Sang-hyuk talagang nami-misunderstood nito ang mga bagay-bagay dito, umano'y ang pag-iisip ng mga ito ay napaka-inflexible. Hatugon ni Moo at ito pa raw talaga ay nangangahas na i-look down ang kanilang Shaolin Temple pues tanggapin nito ang kanyang 18 guanyen sa kasamaang palad, bigla na lang mayroong tumama sa kanyang kalbong ulo. Hay sambit ni Sang-hyuk bakit daw ba kasi napakatigas ng mga kalbong ito, hindi makuha sa kataga. Senior brother Moo hiyaw ng isang boses, mapapansin ang pagdating ng ilan pang mga kalbo nagtanong ang isa kung ano ang nangyari rito. Sumagot ang junior brother na ang intruder na iyon binugbog nun si senior brother mo, ano pa tanong na tugon ng isa-isang intruder, ang pangahas naman daw nitong mag-intrude sa sacred grounds ng mga Shaolin.
Fox sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip sa parehong sandali ay ito ang isang kalbo, agad-agad ay nagsisugod ang grupo ng mga kalbo. Mayroong intruder sigaw ng isa ang villain na iyon ay sinaktan ang isa sa kanila, huwag ibaba ng mga ito ang kanilang mga guard dahil tiyak na ito ay napaka-skilled, since nagawa nitong matalo si senior brother mo na narating na ang peak level. Mga kalbo hiyaw ni Sang Hyuk tumigil na raw ang mga ito, well whatever bubugbugin niya na lang daw ng isa-isa ang mga ito. Gayunpaman sa pareho ring sandali ay mayroong sumigaw na tumigil ang lahat isang bagay naman na umagaw sa atensyon ni Sang Hyuk at ng mga kalbo, lumalabas na ito pala ay walang iba kundi si Wonho. Tinanong niya ang mga kalbo kung ano ang ginagawa ng mga ito sinabi ng junior brother na ang villain na ito ay sinubukang lokohin sila sa pamamagitan ng pag-claim na ito ay guest ng abbot, binabalak na mag-intrude sa kanilang Shaolin Temple. Paano sabat ni Sang Hyuk nagtanong kung anong villain ang pinagsasasabi nito idinagdag ng junior brother na maging si senior brother Moo ay namatay sa mga kamay nito, hayop sambit ni Moo sa mahinang boses siya raw ay hindi pa patay. Ang junior brother ay sinigawan ni Wonho na itikom ang bibig ngayon din dahil ang taong ito ay talagang guest ng abbot, ganito ang naging reaksyon ng kalbo. Idinagdag ni Wonho na iyon ang dahilan kung bakit siya narito upang ipasa ang mensaheng ito sa mga ito ngunit ano ito, kahit na ang mga ito pa ay hindi nakatanggap ng mensahe tama ba na ang mga ito ay basta-basta na lang umatake ng ibang tao. Ang mas malala pa'y pinagtulungan pa ng mga ito ang iisang tao umano'y sa astang ito, matatawag pa ba ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang mga monks ng Shaolin Temple? Halapit ni Sang Hyuk sa kalbo ang mga katagang iyon ay napaka-reasonable, ang kalbo ay napatawa ng hilaw siya raw ay. Mula doon ay lumipat ang eksena sa training grounds kung saan pinatawan ng kaparusahan ang mga kalbo hoy ikaw banda roon sigaw ng isang senior ito raw ay umayos, hihiyaw niya sa isa pa ito raw ay tumigil sa pagtayo. Inilahad ng senior na ang makitang nanginginig ang katawan ng mga ito malamang na ang mga ito raw ay unti-unti nang nagiging comfortable kung ganun siya ay magdadagdag ng 15 minuto, ganito ang tugon ng mga kalbo. Ang senior ay lumapit kay Moo kasabay ng paglapat ng kamay sa ulo ay nagsabing narinig niya rong ito ay ang siyang nagdulot sa gulong ito kaya papaanong mangyayaring ito ay makaka-obtain ng enlightenment, kung gina-judge nito ang mga tao sa napaka-bias na paraan. Oo tama yun pasigaw na tugon ni Moo idinagdag ng senior na kung iyon ay naiintindihan nito dadagdagan nila ang tubig sa timba nito, kapansin-pansin ang pag-aalala ng junior brother habang tumititig kay Moo. Sa loob naman ng guest hall ay naririnig ni Sang Hyuk ang ingay ng paghihirap ng mga kalbo sa labas, gosh sambit niya sa kanyang isip gustong-gusto niya raw ang tunog na ito. May nagtanong sa kanya kung siya ba ay nagkaroon na ng sapat na pahinga oo tugon niya, siya raw ay nagkaroon ng sapat na pahinga salamat sa mga ito. Lumalabas na ang nagtanong pala kay Sang Hyuk ay ang guest hall leader ng Shaolin Temple na si Mo Songhak, inilahad kay Sang Hyuk na sila'y nakagawa ng malaking pagkakamali laban dito kaya sa muli, siya ay humihingi ng tawad. Gosh tugon ni Sang Hyuk iyon daw ay ayos lang naiintindihan niya ng lubos ang sitwasyon, ang mga monks ng Shaolin Temple ay punong-puno ng enerhiya after all. Ho tugon ni Songhak kung ganun siya raw ay nagpapasalamat at ganito ito kung mag-isip, how surprising dugtong niya sa kanyang isip. Umano'y at most ito ay nasa 20 taong gulang lang ang isiping ito ay ang tanyag na wandering sparring fanatic, mukhang tama raw ang abbot. Sinabi Sang Hyuk na narinig niyang gusto nitong mag-seek ng audience sa kanilang abbot isang bagay naman na kinumpirma ni Sang Hyuk, sabay dagdag na ang Shaolin Temple ay nagli-live up sa reputasyon nito bilang Big Dipper ng Murim sa dami ng mga martial masters na narito. Umano'y ang gusto niya lang ay ang makipaglaban at matuto mula sa mga martial masters na iyon, ho ay si tugon ni Songhak. Well definitely ito raw ay qualified na mag-request ng sparring gayunpaman, siya ay nag-aalala na maaaring hindi magustuhan ng mga elders ang ganoong idea. Ito ay tama sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip kumpara sa kanya na wala namang kung anong mawawala which is kabaligtaran sa mga iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang nagdadagdag ng kondisyon na gawing unofficial ang mga sparring. Nagtanong si Songhak kung ano na ang binabalak nitong gawin habang si Sang Hyuk naman, ay nagtanong kung talaga bang wala ng ibang paraan.
Sinabi ni Songhak na kung ang habol nito ay spar lang then hindi naman kailangang yung mga elders mismo ang makalaban nito, hindi raw ba, maaari naman nitong piliing turuan na lang yung mga 3rd at 4th class na mga disciples at sumalang sa isang guidance spar. Mayroong mga pagkakataon kung saan ikaw ay mas matututo kapag ikaw ay nagturo sa iba. Well, tugon ni Sang-hyuk ang tanong kung ang mga iyon ba ay magiging ayos lang sa kanya, since mukhang ang mga iyon ngayon ay naghihirap dahil sa kanya. Gosh, tugon ni Songhak, pakiusap, wag daw nitong sabihin ang bagay na ito, ang lahat ng nangyari ay isa lamang misunderstanding, dahil sa sariling kakulangan ng mga iyon sa experience. Ginagarantiyan niyang ang mga iyon ay hinding-hindi magsasalita laban dito at doon. Alright, tugon ni Sang-hyuk, kung ganun ganoon ang gawin nila. O siya nga raw pala, perhaps siya raw ba ay maaaring magtanong, of course, tugon ni Songhak. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Sang-hyuk, nagtanong, kung sino ang pinaka-obsessed sa training dito sa Shaolin Temple. Mula doon ay lumipat ang eksena sa labas kung saan makikitang tinangay ng hangin ang isang dahong nalagas, sinalo ni Sang-hyuk. O sambit ni Songhak, so lumalabas na gustong-gusto raw pala nito ang autumn leaves. Oo, tugon ni Sang-hyuk, ang autumn leaves sa Shaolin Temple ay talagang napakaganda. Ganito ang naging reaksyon ni Sang-hyuk nang sinabi ni Songhak na ito'y maaaring maging medyo offensive, subalit dahil sa ang nickname nito ay Wandering Sparring Fanatic, ang inakala niya ito ay isang martial artist na ang nasa isip lang ay pakikipaglaban. Gayunpaman ngayong nakita niya na ito ng personal na-realize niyang ang nickname na iyon ay hindi bagay rito, umano'y pakiramdam niya ay mas bagay rito ang nickname na Autumn Leaves. Hahatugon ni Sang-hyuk, ganoon daw ba, sa training grounds ay nadatnan nilang nag-eensayo si Wonho. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip, hindi raw ba't ito yung tumulong sa kanya doon sa gate. Sinabi ni Songhak na maaaring narinig na nito ang patungkol sa isang ito ay ang pride ng kanilang Shaolin Temple at most likely na candidate bilang susunod na abbot, ang Little Buddha Dragon na si Wonho. Ngayon kung ito ay magtatanong-tanong dito kung sino ang pinaka-obsessed sa training dito sa Shaolin Temple, malamang sa malamang na ang matatanggap nitong sagot ay ang Little Buddha Dragon na si Wonho. Nagtanong si Sang-hyuk kung gaano karaming beses nito inuulit-ulit ang aksyon na ginagawa nito ngayon. Sumagot si Songhak na palagi nitong binibigyang diin ang kahalagahan ng basics, dahil sa ang gusaling walang steady na pundasyon ay nakatakdang gumuho. Umano'y araw-araw ay 6 na oras nitong isinasagawa ang posisyong ito at pina-practice ang galaw na ito sa suspense na paraan ay sumabat si Sang-hyuk na ito ay napaka-inefficient. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa, lumalabas na mukhang narinig din maging ni Wonho ang sinabi o kritisismong iyon ni Sang-hyuk. Warrior, patanong na sambit ni Songhak, ano ang ibig nitong sabihin? Sumagot si Sang-hyuk na yung sinabi niya yon na yon umano'y ang sinasabi niya, ang ganitong training methods ay napaka-inefficient. Si Wonho ay napahinto sa kanyang ginagawa, tumingin sa direksyon ni Sang-hyuk, kapansin-pansin ang reaksyon ni Songhak. Ahehe, awkward niyang ngisi umano'y kung titingnan ito ay medyo repetitive, subalit upang makabuild ng mas matatag na pundasyon, sumabat si Sang-hyuk na naiintindihan niya ang sinusubukan nitong i-imply. Gayunpaman nung kinenclude niyang ang training method na ito ay inefficient, ang lahat ng iyon ay binigyan niya na rin ng konsiderasyon, nagtanong si Wonho kung sinasabi ba nitong siya ay nagsasayang lang ng effort. Hindi, tugon ni Sang-hyuk, hindi raw sa ito ay nagsasayang ng effort, sa halip ay ginagamit nito sa maling direksyon. Hatugon ni Wonho, ginagamit sa maling direksyon, ano ito raw ba ay seryoso? Sumagot si Sang-hyuk na ang tinutukoy niya ay patungkol sa tunay na laban. Sa aktwal na labanan mayroong napakaraming mga variables katulad na lang ng panahon, lokasyon at bilang ng mga kalaban. Sa kanyang point of view mukhang ini-ignore nito ang mga variables na iyon, at nagmamatigas sa pagbagtas sa safe na landas. Napakuyom ng kamay si Wonho sa kanyang narinig, tinanong si Sang-hyuk kung ito ba ay mag-take ng responsibilidad sa sinabi nito ngayon lang. Well, tugon ni Sang-hyuk, action speaks louder than words, kaya magiging mas mabilis kapag ipinakita niya rito ng personal, kaya Little Buddha Dragon, ito raw ay hinahamon niya ng spar. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay nasa sparring ground na ang tatlo. Si Songhak ay nagsisi, umano'y mas maigi raw pala kung hindi niya na lang ito in-introduce sa Little Buddha Dragon. Oho, sambit ng isang boses, ito na raw ba yung Wandering Sparring Fanatic? Lumalabas na ito pala ay walang iba kundi ang abbot.
Nagtanong siya kung si Wonho ba ay makikipag-spar upang i-representa ang Shaolin Temple. Oo, tugon ni Songhak. Umano'y hinahanap nito ang taong pinaka-obsessed sa training sa kanilang Shaolin Temple kung kaya inirekomenda niya ang Little Buddha Dragon, subalit siya raw ay nag-aalala na mali ang naging judgment niya. Sumagot ang abot na iyon ay ayos lang, isa pa si Wonho ay sinabihan niya na siyang maunang mag-guide. Sumagot si Songhak na ngunit pinrovoke nito si Wonho sa pamamagitan ng pagsabing ang training methods nito ay hindi practical sa aktwal na laban, kaya siya raw ay nag-aalala na si Wonho ay magiging emosyonal sa sparring na ito. Ho-ho, sambit ng abot, hindi practical sa aktwal na laban. Well, hindi na raw nito kailangang mag-alala pa dahil sa ang ipinag-aalala nito ay hindi naman mangyayari, bukod dun ay natitiyak niya ring hindi nito pinrovoke si Wonho nang walang rason. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip habang nag-e-stretching ang isiping makakalaban niya ang isang Shaolin monk na parabang nasa pelikula, na-fulfill niya na ang isa sa mga task na nasa kanyang bucket list. Gayunpaman pakiramdam niya may kung anong mali sa Little Buddha Dragon na ito ay napaka-distracted ngayon lang, ito ay napakakabado. Well, hindi niya raw alam kung ano ang rason, subalit ang ganitong bagay ay hindi pagiging polite sa iyong katunggali, kailangang pakitaan niya ito ng isang bagay na interesting. Si Wonho ay huminga ng malalim at nag-exhale, umano'y ipapakita niya rito ang essence ng lahat ng isinagawa niyang training, gayunpaman siya ay nabigla nang makita ang kasalukuyang posisyon ng kanyang katunggali. Sinabi ni Sang-hyuk na siya ay handa na, kaya simulan na nila ang spar. Kapansin-pansin ang ginawang paghiga ni Sang-hyuk, nagtanong si Wonho kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Sinabi ni Sang-hyuk na ito na ay ang gagawin niyang posisyon, nagtanong si Wonho kung ito ba ay maihiga lang ng ganito sa ground. Sumagot si Sang-hyuk na hindi raw, ba't sinabihan niya na ito na sa mga aktwal na laban mayroong napakaraming variables, kaya ngayon ay ipapakita niya rito ang extreme ends ng mga variables na iyon. Anoki Ali Position. Ang terminong ito ay nagmula sa isang laban na ginanap sa Japan noong June ng 1976 sa pagitan ng greatest boxer na si Muhammad Ali, at Asia's greatest pro wrestler na si Antonio Inoki. Nung panahong iyon ang lahat ng mga martial arts fans ay nabaliw sa magiging laban na ito sa pagitan ng dalawang legends. Gayunpaman sa laban na ito rin ay ipinagbawal ang pag-hit below the waist, ipinagbawal din ang pounding, lalong-lalo na ang grappling. Ang parehong panig ay na-incurred ng napakaraming handicaps dahil sa rules at sa bandang huli, ang naging laban sa pagitan ng dalawa ay naging napaka-boring at ang ginagawa ngayon ni Sang-hyuk ay pagre-reenact sa mismong eksenang iyon. Sir, yun, sambit ni Wonho, ito raw ay tumigil na sa pagpo-full around at makipaglaban sa kanya ng maayos. Ho-ho, tugon ni Sang-hyuk, umano'y kayang-kaya niya itong labanan sa kanyang kasalukuyang posisyon, kaya ito raw ay magsimula na sa pag-atake. Hasambit ni Songhak, hindi raw ba't kalabisan naman ang pagbibirong ito ng wandering sparring fanatic. Ang lazy donkey roll ay ang greatest humiliation para sa isang martial artist. Hahahatawa naman ng abot, what an interesting young man. Ito raw ay hayaan lang nito. Talaga rong siya ay interested na makita kung ano ang moves na gagawin nito. Si Wonho ay nakaramdam ng inis sa kanyang narinig. Alright, sambit niya kay Sang-hyuk, kung ito ang posisyon na comfortable ito sila ay magpatuloy, subalit, agad-agad ay inangat ni Wonho ang kanyang paa at idinugtong, na wag nitong pagsisisihan ang bagay na ito. Ang pinakawalan niyang sipay kumonekta, ngunit sa sahig makikita ang paggulong ni Sang-hyuk. O may sambit niya, siya raw ay natakot ng husto, doon ang akala niya siya'y mamamatay na mukhang ang sip ang iyon ay intended upang patayin siya. Ang paggamit daw ba sa Anoki Ali Position ay kalabisan dito sa Murim. Ang sumunod na atake nagawa niyang maiwasan. Sir, yun, sambit ni Wonho, pakiusap siya raw ay wag nitong itrato na parabang tanga, alam niyang isinasagawa nito ngayon ang napaka-weird na posisyong ito upang siya ay neutralize dahil sa nakita nitong ang pina-practice niya lang ay ang pagsuntok, subalit, talaga raw bang iniisip nitong siya ay hindi nagsasanay sa pagsipa. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip, umano'y papaanong nangyaring ito'y napakadaling maapektuhan ng kanyang emosyon. Lumalabas na ang Little Buddha Dragon na ito ay sadyang napakabata pa, sabay tuya na, ngunit ito'y hindi pa nakakatama sa kanya kahit na isang beses. Ano, hindi raw ba nito naisip na kumalma muna kahit na kaunti? Ito raw ay mukhang napaka-emosyonal ngayon. Si Wonho ay mas lalo lang nainis. Siya ay nag-release ng external energy at agad na tumalon. Sinabihan si Sang-hyuk
na ito'y hindi na makakaiwas pa sa pagkakataong ito. Ipinirform niya ang 18 Guanyan kicks kapansin-pansin ang pagkukunwari ni Sang-hyuk, "I got him," pangising sambit niya. Agad-agad ay ipinosisyon ang kanyang paa, sinalubong ang paparating na atake. Ang naging impact ay nagdulot ng pagkabitak ng sahig si Sang-hyuk ay humiyaw, maririnig ang pag-crack ng mga buto ni Won-ho, hindi maiwasang mapahiyaw. Sa sumunod na segundo'y naging ganito na ang sitwasyon sa kanyang isip ay napasabi si Won-ho na ang kanyang buto ay nabasag, umano'y wala na siyang maramdaman ngayon. Napagtanto niya na dahil sa ginagamit ni Sang-hyuk ang ground upang saluhin ang impact siya na nasa ere ang siyang tumanggap sa anumang impact. So ito raw pala ang dahilan kung bakit siya nito pinrovoke. Ano sa ganitong paraan daw ba siya matatalo habang nasa ere ay napatingin sa abot, na sa kasalukuyan ay nakatingin din sa kanya. Ikinumpos ni Won-ho ang kanyang sarili, hindi sambit niya siya ay hindi matatalo, ito ay hindi nagmi-make sense. Naghandang sumuntok, sumigaw na kapagka siya ay natalo rito. Sa kasamaang palad sa kalagitnaan ng kanyang pagkabalot sa emosyon ay kumilos na si Sang-hyuk at kumonekta ng suntok na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Damit mura ni Won-ho, ayaw niya rong i-disappoint ang abot, at mula rito'y nawalan ng malay. Ilang sandali pa siya'y nagkamalay na at nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang kauna-unahang taong nakita niya ay si Sang-hyuk, o sigaw naman ni Sang-hyuk, ito raw ay gising na. Si Won-ho ay agad na bumangon, nagtanong kung gaano katagal siyang nawalan ng malay, sumagot si Sang-hyuk na less than 15 minutes. O sambit ni Won-ho, so lumalabas na siya raw pala ay natalo. Kasabay ng pag-extend ng kamay, ay sinabi ni Sang-hyuk na iyon ay isang great match. Si Won-ho naman ay napangiti, talagang iyon daw ay isang great match. Sa kanyang pag-alalay ay napatanong si Sang-hyuk sa kanyang isip kung nabasag ba ang binti nito. Sinabi ni Won-ho na inakala niyang siya'y pino-provoke lang nito sa pamamagitan ng pagsabing ang kanyang training ay hindi practical, subalit ngayon ay naiintindihan niya na ang ibig nitong sabihin, siya ay naging napaka-short-sighted. Nang hindi makatanggap ng tugon ay tinanong niya si Sang-hyuk kung ano ang problema. Sinabi ni Sang-hyuk na sa totoo lang medyo rude na magbitaw ng ganito, subalit ito ay mayroon pang mas malaking problema, isang bagay naman na ipinagtaka ni Won-ho. Nagtanong si Sang-hyuk kung bakit ito nagsasanay, umano'y ang ibig niyang sabihin bakit gusto nitong maging mas malakas. Well, dagdag niya nang makita ang reaksyon ni Won-ho. Base sa nakikita niya, mukhang ito'y wala pang anumang sagot. Idinugtong na kung gusto lang nitong maging mas malakas upang makatanggap ng recognition mula sa isang individual hindi nito maaabot ang greater heights. Tama siya, Won-ho, sabat ng abot. Alam niya raw na siya'y nire-respeto nito ng husto't sumusunod sa kanya, at ang rason kung bakit ito nagsasanay ng walang tigil, ay malamang upang i-impress siya. Dahil dun ito ay naging successor sa napakamurang edad, at dahil din dun siya ay proud na proud. Gayunpaman, ito'y lubhang napaka-obsess sa kanyang eksistensya. Won-ho, hindi raw ganito ang rason kung bakit niya ito iniligtas noon. Sumabat si Won-ho na ang abot ay ang kanyang savior at ang siya ring father figure para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya itong i-disappoint. Kaya sa tingin niya ang ginagawa niya ay isa lamang means upang magpasalamat sa ginawa nitong pagkupkop sa kanya. Gayunpaman, kahit na ano pang gawin niyang pagsusumikap ay hindi niya magawang mapagpag ang weakness na iyon na nasa kaloob-looban niya. Siya ay nagiging anxious dahil sa siya ay minsan nang naabandona. Ang isang napakahinang taong tulad niya ay hindi deserve ang nickname na Little Buddha Dragon. In-extend ng abot ang kanyang kanang kamay, inilapat sa ulo ni Won-ho. So lumalabas na ito raw pala ay nag-suffer ng husto emotionally all this time nang hindi niya namamalayan. Lumalabas na siya raw pala ay nakapaglagay ng napakatinding pasanin para rito. Hindi abot pautal na tugon ni Won-ho, not at all. Sinabi ng abot na hindi na nito kailangang maging anxious pa, hindi na nito kailangan pang maging mas malakas kahit na ito ay hindi maging kanyang successor. Ang fact na siya ay proud na proud dito bilang kanyang anak ay hindi na magbabago pa. Si Sang-hyuk ay napatingin kay Song-hak na na-touch sa eksenang dumatal. Idinugtong ng abot na hindi raw ba't ang role ng isang magulang ay ang mag-seek ng recognition mula sa kanilang anak. Ang pagtagas ng luha ni Won-ho ay hindi niya mapigilan, o emosyonal na tugon niya sa abot at tinawag na father. Sa sumunod na mga araw ay maririnig ang mga paghiyaw sa sahig, ay makikita si Moo, sir, magalang na sambit ni Sang-hyuk. Iyon daw ay isang great match. Oo, tugon ni Moo kasabay ng pagtagas ng kanyang mga luha, talagang iyon daw ay isang great match.
Ngayon lingon ni Sang Hyuk oras na upang maghanda ang susunod niyang makakatunggali, gayunpaman sa kanyang paglingon ay mapag-aalamang bumagsak na rin pala maging ang ibang mga kalbo, ang paghingi nila ng tulong ay maririnig. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip na patanong kung ang mga ito ba ay napagod, nagtanong si Won-ho kung ito ba ay natapos na sa pakikipag-spar. O lingon ni Sang Hyuk umano'y kung ayos lang dito, maaari niya raw ba itong makaspar uli. Hahatugon ni Won-ho, well base sa nakikita nito, siya ay hindi pa maaaring makipag-spar. At tugon ni Sang Hyuk na alala yung nangyari. May apologies lahat niya, lumalabas na siya raw pala ay medyo naging labis nung nakaraan. Sumagot si Won-ho na iyon ay ayos lang, siya rin naman ay papagaling na at isa pa, sa tingin niya siya ay na-injured ng ganito dahil sa siya ay hindi pa skilled enough. Well, tugon ni Sang Hyuk kung ganoon ang tingin nito siya ay nakakaramdam ng relief. O dagdag ni Won-ho, siya nga raw pala mayroon pa siyang isang bagay na nais sabihin dito. Ano, sambit ni Sang Hyuk makalipas ang ilan pang mga sandali, Dragon Phoenix Myth? Oo, tugon ni Won-ho, at iyon ay host ng Murim Alliance. Ang kasalukuyang Murim Alliance ay ini-enjoy ang era ng prosperidad at iyon ay dahil sa mga nagdaang mga dekada ang Orthodox faction na ay ang siyang nagro-rule sa mundo, at sa kasalukuyan ay nakapagpanday na ang Murim Alliance ng solid na impluwensya. Gayunpaman habang tumatagal ang kapayapaan the more na nagiging hindi masaya ang mga batang martial artists, since walang lugar para sa kanila sa pag-express ng kanilang desire na makagain ng reputasyon o kaya naman manalo laban sa iba. Ang isyu na ito'y pinag-ukulan ng pansin ng Murim Alliance, nag-isip ng solusyon at ang resulta nun, ay ang ngayoy isinasagawang official sparring competition bawat 2 taon na mas kilala bilang Dragon Phoenix Myth. Hasambit ni Sang Hyuk isang sparring competition, inilahad ni Won-ho na mayroon na lang 2 buwang natitira bago iyon magsimula. Upang makasali ang kailangan lang nitong gawin ay ang tumungo sa Henan branch at sumalang sa isa sa gawang preliminaries doon, kaya ngayon ano sa tingin nito, iniisip daw ba nitong sumali sa Dragon Phoenix Myth kasabay niya? Well, tugon ni Sang Hyuk, base sa pagkakaalam niya ang sinasabing Dragon Phoenix Myth na ito ay nahahati sa 2 henerasyon, ang younger generations ay ang siyang maglalaban-laban sa unang round at yung mga nasa edad na 40 naman pataas, ay ang siyang maglalaban-laban sa second round, kaya kapag sila ay mag-decide na sumali sa first round sila sasalang, tama raw ba? Oo, tugon ni Won-ho. Well, sa totoo lang ay naisip niya nang hindi nito magugustuhan ang idea na ito since sa kasalukuyan, ito ay mayroon ng sapat na lakas upang labanan ang mga higher ranks ng top 100 martial masters ng Murim. Kung kaya malamang sa malamang na ayaw nitong labanan ang mga martial artists na kaedad nila, tama raw ba? Haha, awkward na tawa ni Sang Hyuk, nagtanong kung talaga bang iyon ay ganoon ka-obvious. Sumabat si Won-ho na ngunit kahit na ganon, ano raw ba kaya kung subukan pa rin ito? Mayroong mga pagkakataon kung saan ang paglingon sa iyong sarili ay mas mainam kaysa sa pagtingin sa unahan at pagtakbo pasulong, maging siya rin noon ay tumatakbo pasulong at sa unahan lang nakatingin, subalit hindi raw ba't ito mismo ang nag-enlighten sa kanya at isa pa, gusto niya pa itong makalaban muli. Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig sa sumunod na segundo'y napangiti. Kung ganun, saad niya kung ganun sila'y maglaban muli sa finals. Thus sa madaling salita, ang relationship sa pagitan ng future battle god at ng Buddha Supreme na siyang magre-represente sa Orthodox faction sa hinaharap, ay dito nagsimula. Mula doon ay lumipas ang 2 buwan at ang eksena, ay lumipat sa Henan branch ng Murim Alliance kung saan kasalukuyang sumasalang sa preliminaries si Sang Hyuk. Ang kalaban ay agad na sumugod umatake, subalit nagawang maiwasan ni Sang Hyuk ang paaiiwinaksi at siya namang umatake, nagawang makuha ang panalo ng napakadali. Congratulations sa pagpasa sa preliminary round, bati ng isang judge. Hahahatugon ni Sang Hyuk sabay pasalamat at mula rito'y agad na lumabas, nagbuntong hininga. Inilahad na pagkatapos na makapasa sa preliminaries wala siyang anumang maramdamang tuwa. Yung Little Buddha Dragon ay nakarating na sa headquarters ng Murim Alliance sa sandaling ito, tama raw ba? Lumalabas na si Won-ho pala ay hindi na kailangang sumalang pa sa preliminaries since siya ay ang siyang representative ng Shaolin Temple, siya'y direkta nang makakasali sa main match, ibig sabihin kailangan niya ng dumiretso sa headquarters ng Murim Alliance habang si Sang Hyuk naman ay kailangan munang sumalang sa Henan.
Hay sambit ni Sang Hyuk umano'y ang isiping ang mga renowned groups ay automatic nang magkwa-qualify sa main match so maging sa MURIM daw pala ay mayroon ding VIP treatment hay ang mundo ay talagang napaka-unfair sa parehong sandali siya ay napahinto, nang marinig ang isang boses siya'y tinawag bilang old man. Kidlingon niya nagtanong kung ano ang tinawag nito sa kanya siya raw ay hindi pa ganoon katanda. Well talaga raw bang hindi? Mayroong sulat na iniabot ang batang uhugan, pagkatanggap ay nagtanong si Sang Hyuk kung ano ito. Old man tugon ng bata siya raw ay hindi rin sigurado, siya ay inutusan lang ng isang magandang babae na ibigay ito rito. Kid sambit ni Sang Hyuk bakit daw ba paulit-ulit siya nitong tinatawag na old man maaari namang mister na lang ngunit teka lang saglit dagdag niya sa kanyang isip ito'y ipinabibigay ng isang magandang babae, ano hindi raw ba kaya na iyon ay nahulog sa kanya pagkatapos nung makita ang kanyang naging laban gayunpaman nang tingnan niya na ang sulat, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Lotus Restaurant at sa loob, ay kapansin-pansing nabighani ang mga kalalakihan sa isang babaeng nakatalukbong. Salamat sa pagpunta pagkatapos na matanggap ang sulat niya sambit ng babae, tinawag na Sir yon si Sang Hyuk. Hasambit ni Sang Hyuk mukhang ito raw ay nakapag-imbestiga na ng husto patungkol sa kanya iyon ay hindi maganda siya'y magiging straightforward na, sino raw ba talaga ito? Kasabay ng dahan-daang pag-angat sa kanyang talukbong ay inilahad ng babae na siya ay humihingi ng tawad kung na-offend niya ito siya raw ay nagmula sa MURIM Alliance, siya ay ang Heavenly Sect leader na si Seomyun. Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk at ng iba pa sa kanilang narinig ubo ni Seomyun maaari raw bang ang mga ito ay mag-refrain sa pagtitig sa kanya, ang lalaking nasa likod ni Sang Hyuk ay hinila sa tenga ng babaeng kasama niya. Teka lang sambit ni Sang Hyuk Heavenly Sect leader, so ito raw ba ay nangangahulugang ito ay yung kampyon nung nakaraang Dragon Phoenix Meet, ang Archer Princess na si Seomyun. Ang unique at mysterious na Heavenly Sect ay isang kakaibang sektang ang pangunahing sandata ay pana, at sa sektang ito ay tanging babae lang ang nagsasucceed bilang head o sect leader. Ang kasalukuyang Heavenly Sect leader na si Seomyun ay niwala pa sa edad na 30 yet ito na ay isang extraordinary genius martial artist na nagawang marating ang level na Supreme Peak Martial Master at bukod dun, ito rin ay ang siyang nanalo sa nagdaang Dragon Phoenix Meet. Sinabi ni Sang Hyuk na hindi niya alam na ito pala ay parte ng MURIM Alliance, so ano raw ba ang kailangan nito sa kanya? Sir yon tugon ni Seomyun kailangan nila ang tulong nito, sabay conjure ng energy barrier. Idinugtong ni Seomyun na ano man ang mapag-usapan nila ngayon ay kailangang hindi mag-leak sa labas, at ito ang dahilan kung bakit siya naglagay ng energy barrier. Nagtanong si Sang Hyuk kung bakit siya nito ini-inform sa isang napakahalagang bagay. Sinabi ni Seomyun na natingnan na nila ang reputasyon nito at kung papaano ito kadalasang nagbibehave sumabat si Sang Hyuk na ngunit, iyon daw ba ay sapat upang ma-determine ang siya'y mapagkakatiwalaan. Sinabi ni Seomyun na ito ay nanatili sa Shaolin Temple tama raw ba? Well ayon sa Buddha Saint doon ito ay isang trustworthy na tao. Hatugon ni Sang Hyuk sinabi ng Buddha Saint ang bagay na iyon. Well kahit na ano pa man pakikinggan niya raw muna kung ano ang ihinihingi nito ng tulong. Sinabi ni Seomyun na sa tuwing idinadaos ang Dragon Phoenix Meet iba't ibang uri ng interference ang lumalabas ngunit sa pagkakataong ito ay mayroong seryosong nangyari at ito ay naganap sa lugar na ito, sa Henan branch ng MURIM Alliance. Nagtanong si Sang Hyuk kung ano ang problema sinabi ni Seomyun na ang kasalukuyang MURIM Alliance Henan branch leader na si So Woo-chan ay nakipagsabwatan sa ilang mga sekta upang manipula ang resulta ng preliminaries, iyon ay isang serious corrupt behavior. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip pang mamanipula ng resulta what a nasty fellow, bigla siyang mayroong napagtanto. Nagtanong siya kung ang gusto ba nitong gawin ay ang nakawin niya ang mga ledgers na magpapatunay sa korupsyon ng branch leader na iyon, tugon ni Seomyun oo tama ganoon nga, iyon naman ay napakadali lang na gawin para rito tama raw ba? Pardon patanong na tugon ni Sang Hyuk madali, nagtanong kung papaano nito nasabing iyon ay madali lang na gawin para sa kanya. Syempre tugon ni Seomyun since ito'y minsan nang naging chivalrous fist divine thief. Ganito ang reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig. O may sambit ni Seomyun ito raw ba ay ayos lang? Oo tugon ni Sang Hyuk hindi makapaniwalang alam pala ni Heavenly Sect leader Seomyun ang patungkol sa bagay na iyon.
Inilahad na ngunit kahit na ganun mayroon daw bang rason upang siya ay mag-take ng ganoon kalaking risk, sumagot si Siem Yun na wala namang malaking risk na involve. Mayroong iniabot ito raw ay isang plaque na magpapatunay na ito ay isang inspector na nagmula sa Alliance umano'y basta't ipakita lang nito ang plaque na ito wala nang mga ngahas pang manakit sa kanya rito sa Henan at kahit na ito pa ay mahuli sa pagnakaw sa mga ledgers once na ipakita lang nito ang bagay na ito, teka lang sabat ni Sang Hyuk siya raw ay hindi pa nag-agree sa request nito. Hasambit ni Siem Yun so ito raw pala ay metikuloso tugon ni Sang Hyuk ang lahat naman ng bagay ay patungkol sa give and take, alright saad ni Siem Yun kung ganun ano raw ba ang gusto nito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Henan branch ng Murim Alliance, kung saan makikita si branch leader So Woo-chan. O may bungad niya sabay tawa ang isiping bibisita rito sa kanilang Henan branch ang Archer Empress, ito raw ay talagang isang karangalan. Ho tugon ni Siem Yun mukhang ang mukha raw nito ay laced ng ginto, hahatugon naman ni branch leader So Woo-chan iyon daw ay tatanggapin niya bilang compliment pakiusap ito raw ay sumunod sa kanya. Kasabay ng paghakbang ay idinagdag na kung alam niya lang na ito pala ay bibisita siya sanay nakapaghanda ng feast para rito idinugtong na talagang sila ay busy ngayon sa preliminaries subalit, maaari niya raw bang malaman ang rason ng biglaang pagbisita nito. Medyo natigilan si Siem Yun sa kanyang narinig siya raw ay pumarito dahil doon, si branch leader So ay napalingon sa itinuro ni Heavenly Sect leader Siem Yun. Idinugtong ni Siem Yun na alam naman na nito na siya ay hindi maaaring mag-participate dahil sa siya ay ang siyang nanalo nung nakaraang Dragon Phoenix meet hindi raw ba, syempre tugon ni branch leader So. Idinagdag ni Siem Yun na narinig niyang mayroong maraming bagong mga martial masters ang magpa-participate sa pagkakataong ito kaya siya ay narito upang panoorin ang preliminaries, ay sisambit ni branch leader So. Then dugtong ni Siem Yun magiging great kapag siya'y sinamahan nitong maglibot tama raw ba, iyon naman ay ayos lang hindi raw ba. Syempre tugon ni branch leader So kasabay ng awkward na tawa ito ay isang napakagandang oportunidad pleasure niyang ito ipagsilbihan, kung ganun sila raw ay umakyat na muna sa guest room upang magtsaa. Patawad tugon ni Siem Yun subalit gusto niya rong panoorin muna ang preliminaries iyon daw ba ay ayos lang, syempre tugon ni branch leader So kung ganun ito raw ay dadalhin niya doon ngayon din. Agad na sinabihan ang kanyang mga tauhan na sila ay mayroong mahalagang bisita kaya ang mga ito ay maghanda ng pinakamahal na snacks at siya ngayon din at sa tuwing mayroong matatapos na matches, ilinisin ng mga ito ang mga dugo agad-agad. Sa itaas ay makikitang sumanyo si Sang Hyuk, at ang eksena ay nag-flashback 1 hour ago. Dito ay nagtanong si Sang Hyuk kung ano ang plano sumagot si Siem Yun na simple lang. Aayain niya si branch leader So na manood ng preliminaries kasama niya at habang ginagawa nila iyon, iyon na ang pagkakataon upang nakawin nito ang mga ledgers. Hasambit ni Sang Hyuk isang distraction tactic, siya raw ay nagtataka kung ito ba ay gagana. Inilahad ni Siem Yun na si So Woo-chan ay isang napaka-greedy na taong palaging naghahanap ng paraan upang makagain ng success kaya natitiyak niyang susubukan nung maging malapit sa kanya, subalit sa parehong pagkakataon iyon din ay magiging mas cautious sa iba. Ipinakita ang isang singsing umano'y gamit ito tiyak na magiging smooth ang progress ng kanilang plano kapansin-pansin ang reaksyon ni Sang Hyuk, nagtanong kung ano ito. Sinabi ni Siem Yun na ito ay isang singsing na mayroong incantation, mayroong kakayahang magpadala at tumanggap ng signal mula sa malayo. Umano'y kapag hinawakan mo ito ng ganito ito ay magba-vibrate, hasambit ni Sang Hyuk nang matanggap ang singsing tila sila raw ay mayroong couple rings. Ipinaliwanag pa ni Siem Yun ang ibang functions ng singsing at pagkatapos ay nagbigay ng isang bracelet ito raw ay makakatulong, since yung mga ledgers ay casted ng stealth at protection incantation. Hasambit ni Sang Hyuk talaga raw bang ang mga items na ito ay makakatulong upang mag-succeed sila sinabi ni Siem Yun na wag itong mag-alala dahil kahit na mag-fail pa sila mayroon naman ng nakahandang mga safety measures at isa pa higit sa lahat siya ay mayroong tiwala rito. Sa muli ay tinawag si Sang Hyuk sa pangalang Chivalrous Fist Divine Thief. Ang eksena'y bumalik sa kasalukuyan kung saan makikitang napabuntong hininga si Sang Hyuk sa bubong umano'y inakala niyang hindi niya na uli gagawin pa ang bagay na ito umano'y ang isiping siya'y muling magsusuot ng mask, dumugtong sa kanyang isip.
Though sinasabi raw ni Siam Yun na siya'y pinagkakatiwalaan nun napaka-obvious naman kung ano ang gusto ng Murem Alliance, gusto ng mga iyong siya ang ipagawa upang madali lang nilang matakasan ang responsibilidad kapag ka nahuli. Kahit na siya pa ay mayroong temporal inspector plaque mayroong malaking diferensya sa pagitan ng taong nagmula sa Murem Alliance, at isang hamak lamang na outsider na tulad niya. Gayunpaman kapag ka iyon ay makuha niya din ang pag-take ng ganito kalaking risk ay ayos lang, mukhang ang tinutukoy ni Sang Hyuk dito ay ang reward na matatanggap niya. Alright, dagdag niya pa sabay suot ng maskara, kung ganun oras na upang simulan. Mula doon ay tumungo na si Sang Hyuk sa target na lokasyon, dumaan sa bintana at ilang sandali lang ay tuluyan ng nakapasok. Habuntong hininga niya ang security rito ay napakaluwag, hindi raw ba kaya na nagawang ma-attract ni Siam Yun ang atensyon ng lahat ng mga guards. Well, salamat doon nagawa niyang maka-infiltrate ng napakadali, gayunpaman, pakiramdam niya lubha namang napaka-smooth ng lahat. Natuon ang kanyang atensyon sa isang partikular na silid, ang pinto'y agad na binuksan, ganito ang kanyang naging reaksyon nang makita ang mga bagay na nasa loob, napatanong kung ito na ba ang office ng branch leader na iyon. Alam niya raw na iyon ay tumatanggap ng mga suhol, subalit hindi niya naisip na ganito kalala, ang bracelet na suot niya ay biglang nag-vibrate. Hasambit niya umano'y ang bracelet na ito ay nagsisend ng signal, lumalabas na mukhang talagang narito ang corruption ledger. Ngayon ang problema na lang, kung saan siya magsisimulang maghanap sa dami ng mga treasures na narito. Hay, mukhang wala na siyang iba pang choice kundi ang tingnan ang mga ito ng isa-isa, subalit siya ay walang ganoon kahabang oras. Gayunpaman, since kumpirmadong narito, siya'y magsisimula ng maghanap ngayon din. Sa labas ay makikitang pinanonood ni Siam Yun at ng branch leader ang nangyayaring laban, ang dalaway nagsalpukan. Wow, sambit ni branch leader So Woo Chan, ang mga ito raw ay parehong mahusay lumaban. Tinanong niya ang Archer Empress kung ano ang tingin nito sa mga preliminary participants. Sumagot si Archer Empress Siam Yun na ang mga ito ay amazing. Ang mga ito raw ay mukhang malalakas at confident sa kanilang abilidad. Ho-ho, sambit ni branch leader So Woo Chan, sinasabi niya na nga raw ba, ito ay mayroong eye for talent. Umano'y sa tingin niya ang nakita nito ay sapat na, hindi raw ba, kaya ano raw ba kaya kung sila muna ay magtsaa sa kanyang opisina. Tugon ni Siam Yun sabay pakawala ng pilit na tawa, sila raw ay manatili na muna rito't manood pa. Talagang napaka-interesting para sa kanya na makita ang lahat ng mga martial artists na idini-display ang kanilang mga abilidad. Hahatugon ni branch leader So Woo Chan, ganoon daw ba? Sila naman daw ay mayroon pang maraming oras, kaya sige, panunuurin na lang muna nila ang lahat ng laban. Nagpasalamat si Siam Yun. Napatanong sa kanyang isip kung iyon ba ay malapit nang matapos, gaano pa katagal ang kailangan niyang buy time. Ang branch leader naman ay nagnakaw ng tingin, mukhang mayroong naaamoy. Sa loob ng office ay nagpatuloy sa paghahanap si Sang Hyuk na pabuntong hininga. I'm screwed, sambit niya. Definitely mayroon dong signal, subalit bakit wala siyang makita? Halos nahalughog niya na ang lahat, saan ba iyon posibleng nakatago? Hindi raw ba kaya na siya ay na-trick lang ni Siam Yun? Hindi wala naman dong rason para sa mga iyon upang siya ay ilagay sa isang trap, subalit papaano kung iyon ay umaarte lang? Hindi iyon ay ang Heavenly Sect leader at siya ring victor nung nakaraang Dragon Phoenix Myth, kaya hindi nagmi-make sense kung ganoon. Naalala niya yung sinabi ni Siam Yun na tiyak na susubukan ni branch leader So Woo Chan na mapalapit sa kanya, gayunpaman, iyon din ay napaka-cautious sa iba. Ano, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, isang taong napaka-cautious, ito raw ay hindi maaari. Kung iyon nga ay isang metikuloso at cautious na tao, maaaring iyon ay gumamit na ng sorcery sa simula pa lang. Tinanggal niya ang bracelet. Since ang bracelet ay nagbibigay ng signal, talaga rong mayroong sorcery rito, subalit upang throw off lang ang senses ng mga intruders. Kung siya ay ang taong iyon, saan niya ba itatago ang ledger sa lahat ng mga treasures na narito? Napatingin siya sa isang dako. Oo, tama, bakit daw ba hindi niya ito naisip agad? Mayroon pang isang parte na hindi niya natitingnan, dumampot ng isang libro at agad na binuklat. Siya ay nagpatuloy sa paghahanap at makalipas ang ilan pang mga sandali, ang ledger na kanina niya pang hinahanap ay sa wakas nagawa niya ng matagpuan.
Ang asshole na iyon sambit niya iyon daw ay napaka-meticulous ang isiping ang corruption ledger ay inihalo nun sa mga normal na libro, ngayon ang kailangan niya nalang gawin ay ang umalis dito ng ligtas. Pagkatapos na ma-check ang paligid, ay agad na tumakbo tangay ang ledger. Oo tama nga pala sambit niya sa kanyang isip kailangan niyang mag-send ng signal once na nagawa niya ng mahanap ang ledger ano nga uli yung sinabi ni Siam yun kailangan niyang i-rob ang singsing gayunpaman, bigla na lang mayroong espadang patungo sa kanya sa kabutihang palad, ito'y agad niyang naharang. Siya ay napaatras ng ilang talampakan sa impact, shit I'm screwed sambit niya sa kanyang isip. Kapansin-pansin ang enerhiyang nag-e-exude mula sa espada kasabay ng paghakbang ay inilahad ng individual na siya ay nagulat at ang atake niyang iyon ay nagawa nitong mablock, sino raw ba ito at bakit ito narito sa office ng branch leader? Ano ang habol daw ba nito ay ang corruption ledger, sa kanyang isip ay napatanong si Sang Hyuk kung ito ba ay subordinate ni branch leader So Woo-chan. Umano'y ang isiping hindi niya agad napansin ang isang atakeng patungo sa kanya hanggang sa ito'y nasa harap niya na at ang mask na ito, mukhang ito raw ay isang napaka-skilled na martial master. Tiyak na magiging maingay kapag kanilabanan niya ito rito kaya ano ang gagawin niya, nang bigla siyang mayroong naalala. Agad-agad ay ipinakita niya ang plakahem ubo niya ito raw ba ay nakikita nito, siya raw ay isang inspector na nagmula sa Murim Alliance. Siya ay narito ngayon upang i-confiscate ang corruption ledger na naglalaman o nagtatala sa korupsyon ng Henan branch leader na si So Woo-chan kaya kapag ka ito ay nagtangkang saktan siya ngayon, ito ay magiging kalaban ng Murim Alliance. Gayunpaman ang individual ay nagpakawala lang ng isang sword slash na naging dahilan ng pagkahati ng plaque, e ano naman kung ganoon nga mariing lahad ng individual. Ganito ang reaksyon ni Sang Hyuk nang makita ang sinapit ng hawak niyang plaque pagkatapos ay ngumisi, so lumalabas na siya raw pala ay gusto lang nitong labanan tama raw ba. Kasabay ng pagsugod ay inilahad na kung ganun ito ay great, since gustong gusto niyang labanan ang mga malalakas na tulad nito. Si Sang Hyuk ay muling umatake na gawang makakonekta na naging dahilan ng pagtilapon ng individual, subalit nagawang ma-regain ang kanyang balanse. Gayunpaman si Sang Hyuk ay pasugod na naman ang individual ay yamukong bigla upang makaiwas at nagpakawala ng sarili niyang atake, subalit si Sang Hyuk ay biglang nag-slide sa sahig. Agad na hinawakan ang kanang paa ng individual na kapagpas siyang gumamit ng jujitsu, ipinirform ang teknik na tinatawag na heel hook. Sa kasamaang palad ito'y nagawang maneutralize ng individual tinutukan ng espada sa mukha si Sang Hyuk, dahilan ng kanyang dali-daling pagdistansya. Sa kanyang isip ay inilahad na normally ang mga tao ay matataranta pagkatapos na masa ilalim sa heel hook subalit ang taong ito ay talagang isang martial master, upang ito ay makapagsagawa ng counter-attack at makatakas mula sa heel hook. Hasambit ng individual ang kanyang binti raw ay muntik nang mabasag doon ang teknik na iyon ay mukha lang simple ngunit talagang katakot-takot gayunpaman, iyon ay hindi gagana sa kanya. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na ang energy nito ay mas lumakas pa kaysa sa kanina at ngayon ang internal energy nito ay nakafocus na sa kanyang lower body, kaya ang mga ground techniques ay hindi nagagana pa rito. So lahad niya sa individual so lumalabas na ito raw pala ay natakot sa kanyang ground techniques ground ano patanong na sabat ng individual, gayunpaman patawad dugtong ni Sang Hyuk dahil bukod sa teknik na iyon, siya ay mayroon pang maraming naka-reserve na mga techniques. Samantala sa kabilang dako naman ay paulit-ulit na nirarob ni Siam yun ang singsing sa kanyang isip ay napatanong kung bakit iyon ay hindi pa rin nagpapadala ng anumang signal, sila ay nagkasundo ng iyon ay magpapadala ng signal kahit na hindi pa nun magawang makuha ang ledger. Pag nag-vibrate ng 2 beses nangangahulugang nag-succeed kung 3 beses naman ibig sabihin ay nag-fail, napasabi si Siam yun na hindi raw ba kaya na iyon ay nahuli. Gayunpaman dapat ay walang mga martial artist dito na mayroong kakayahang isebdo si Mr. Yon ang branch leader ay nagtanong, kung ano ang malalim na iniisip ng Archer Empress. O may tugon ni Siam Yun may apologies lumalabas na ang kanyang isip daw pala ay naglayag saglit, hahaha tugon ni branch leader so umano'y natural lang para sa isang high-level martial artist na mayroong maraming iniisip. Ngayon sila raw ba ay maaari nang tumungo sa kanyang office? At tugon ni Siam Yun gusto niya parong manood ng ilang mga matches.
Hahahatugon ng branch leader so lumalabas na talaga raw palang ito ay mayroong napakaraming iniisip, since ang scheduled matches para sa araw na ito ay kanina pa nagtapos ngunit ni hindi man lang nito namalayan. Gayunpaman talagang napaka-strange na sa tuwing iniimbita niya itong tumungo sa kanyang office upang magtsaa palagi nitong sinasabing gusto pa nitong manood ng laban, na para bang ayaw na ayaw nitong tumungo sa kanyang office. Nagtanong si Siam Yun kung papaano naman daw ba iyon mangyayari isa pa bakit ba gustong gusto nitong dalhin siya sa office nito. Well, tugon ni branch leader so since ang kanyang office daw ngayon ay empty gusto niya lang ipakita rito kung ano ang nandoon ngunit sino raw ba ang nakakaalam, maybe mayroong kung anong thief na kasalukuyang nandoon sa kanyang office. Damit mura ni Siam Yun so alam na raw pala nito sa simula pa lang at sa sumunod na segundo, siya ay pinalibutan na ng mga guards ni branch leader so. Nagtanong si Siam Yun kung ano sa tingin nito ang ginagawa nito hahatugon ni branch leader So Woo Chan ano talaga raw bang iniisip nitong siya ay mahuhulog sa napaka-simpleng trick nito, umano'y pagkatapos siya nitong i-hold gamit ang posisyon nito sa Murim Alliance malamang na nung sandaling iyon ipinadala na nito ang subordinate nito upang kunin ang corruption ledger. Gayunpaman siya raw ay masyado nitong in-underestimate hindi mahahanap ng mga ito ang ledger at kahit na iyon pa ay magawang mahanap ng subordinate nito, iyon ay mamamatay lang sa kamay ng kanyang mercenary. Aha ay si tugon ni Siam Yun gayunpaman maging ito ay mayroon ding nakalimutang isang bagay sino raw ba siya sa tingin nito, talaga raw bang iniisip nitong siya ay matatalo nito gamit lang ang mga taong ito. Hatugon ng branch leader sabay tago sa likod ng kalbo ito raw ay tumigil na sa pag-astang tough ito ay isa lamang bitch na walang silbi kapag walang pana, nang biglang sumabog ang bubong na malapit sa kinaroroonan ng mismong office. Ang atensyon ng lahat ay doon natuon at mula sa butas, ay lumusot ang dalawa na patuloy pa rin sa kanilang labanan. Sir Yun hiyaw ni Siam Yun mapapansin ang binabalak na pag-sneak attack ng isang guard sa kasamaang palad, siya'y sinampal lang ni Siam Yun. Ang ibang mga guards ay sumugod na rin kumain ng siko ang kalbo, damit mura ni Siam Yun sa kanyang isip umano'y napakarami ng mga ito, kailangan niya ng matulungan agad si Sir Yun. Ang taong iyon ngayon lang ay tiyak na isang malakas na martial master sa kasalukuyang level ni Sir Yun tiyak na iyon ay hindi nun matatalo, what a disappointment sambit ng individual kay Sang Hyuk. Umano'y sinabi nitong marami itong techniques na naka-reserve subalit ano ito, wag nitong sabihing pagkatapos magyabang iyon na yon. Masama ito sambit naman ni Sang Hyuk sa kanyang isip hindi na ganoon karami ang internal energy at stamina na natitira sa kanya at hindi gumagana ang kanyang ground techniques dito, nagagawa rin itong ma-deflect ng napakadali ang kanyang mga standing strikes gamit ang espada kaya ano pa raw ba ang ibang magagawa niya. Habang tumatagal ang laban ay naiipon lang ang kanyang natatamong pinsala ngunit teka lang nagagawa nitong ma-deflect ang kanyang mga atake, mukhang mayroon siyang naisip na idea. Maririnig ang kanyang tawa isang bagay naman na ipinagtaka ng individual patawad lahad ni Sang Hyuk sabay exod ng internal energy patawad subalit umano'y, mayroon pang isang natitira. Nagtanong ang individual kung ito na ba ang huling struggle nito nagtanong si Sang Hyuk, kung narinig na ba nito ang Kyokushan. Kyokushan Karate. Ito ay paaralan ng Japanese karate na itinatag ni Choi Young, isang Hapon na taga-Korea. Ito ay iba mula sa usual na pro-mixed martial arts sapagkat ito, ay naglalagay ng emphasis sa practicality ng mga laban. Dahil dito ang Kyokushan na ito ay maaaring mas akma dito sa Murim, sadyang ang martial arts na ito ay hindi lang talaga trip na gamitin noon ni Sang Hyuk. Agad-agad gamit ang nasabing martial arts ay umatake si Sang Hyuk gayunpaman nagawang maiwasan ng individual at siya namang umatake, sunod-sunod na sword slash ang pinakawalan. Dahil sa gusto ni Sang Hyuk na mag-deal ng huge blow kaysa sa mag-block ng mga atake inisip niya noong ang Kyokushan ay hindi in line sa kanyang fighting style, si Sang Hyuk ay muling tumalon at umatake. Gayunpaman though ito ay isa lamang simpleng teknik ang Kyokushan ay mayroong kakayahang mag-inflict ng fatal injuries, isang teknik na definitely isang menace. Ang individual ay umiwas hindi na nagpatuloy pa sa pag-block agad na dumistansya patungo sa salungat na direksyon inilahad sa kanyang isip na nararamdaman niya ang immense pressure mula sa bawat move nito subalit, ang internal energy nito ay hindi nag-increase.
Sa makatuwid tila ba ito ay naging mas seryoso lang sa bawat move na isinasagawa nito, at ito ay nag-e-exude ng mas matinding bloodlust. Hahahatawan niya umano'y ang i-increase nito ang kanyang bloodlust, ito raw ay ridiculous at kasabay ng pagsugod, ay nagtanong kung hanggang dito na lang ba ang last struggle nito. Ang kanyang atake na gawang makakonekta damit mura ni Sang-hyuk, umano'y ang footwork nito ay napakahirap na edil. Ito raw ang dahilan kung bakit kahit na ginagamit niya na ang Kyokushin ay pointless pa rin at sa ngayon, ito ay mas naging rush pa. Malamang na ito raw ay na-threatened dahil sa unfamiliarity nito sa Kyokushin subalit sa kabilang banda siya ay ang siyang nalagay sa panganib umano'y sa estado niya ngayon isang atake na lang ang kaya niyang gawin think inutusan ang kanyang sarili na mag-isip, papaano niya raw ba mapipigilan ang taong ito. Habang ang footwork nito ay mabilis kadalasan naman ito ay sumusugod lang sa straight line at malamang na iyon ay dahil sa mahirap para rito ang pag-change ng direction kung ganon ang sagot ay napakasimple lang, si Sang-hyuk ay agad na tumakbo. Ang bagay na ito'y ipinagtaka naman ng individual na patanong kung bakit bigla na lang itong tumakbo ito raw ay nakakadismaya, talaga raw bang iniisip nitong ito'y makakatakas mula sa kanya gamit ang bagbog sarado nitong katawan. Siya ay agad na humabol si Sang-hyuk naman ay lumingon at agad na huminto, isang bagay na labis na ikinabigla ng individual. Napatanong kung bakit ito'y bigla na lamang huminto so ito raw ba ay tumakbo upang humabol siya, well sa speed niya ngayon siya raw ay mahihirapan ng ito'y iwasan pa kung ganun kahit na ano pa man ang binabalak nito, ito'y haharapin niya. Maging si Sang-hyuk ay sumugod na rin pasulong ang atake binabalak salubungin gamit lang ang kamao ngunit sa hindi inaasahan na gawa niyang mabasag ang espada lumalabas na ang teknik na ginamit ni Sang-hyuk ngayon lang ay ang fist thrust ng Kyokushin Karate, ang individual ay tumilapon. Nagawa ko sambit niya sa kanyang isip iyon daw ay good hit subalit ang laban na ito ay hindi pa rin tapos ang pinuntirya niya lang ay ang espada nun. Siya ay agad na sumugod ito na raw ang kanyang bukod tanging tsansa since ito'y wala ng sandata bago pa nito muling magamit ang kanyang footwork kailangan niya na itong mapabagsak sa kasamaang palad, bigla na lang may kung anong tumama sa kanya at siya ay tumilapon patungo sa kabilang bubong. Sa totoo lang sambit ng individual paglapit siya raw ay nagawa nitong magulat umano'y ang isiping ginamit nito ang kanyang sariling footwork upang basagin ang kanyang espada, matagal-tagal na rin magmula nung siya'y huling magkaroon ng ganito ka-interesting na kalaban. Nagtanong si Sang-hyuk kung papaano nito nagawa ang bagay na iyon nang walang sandata, ipinakita ng individual ang mismong teknik na ginamit niya. Umano'y hindi niya sinusubukang ito'y itago subalit ginagamit niya lang ang espadang iyon dahil sa iyon ay ipinagkatiwala ng kanyang employer sa kanya ang martial arts na talagang ginagamit niya, ay kadalasan mga palm techniques. Well dagdag niya kasabay ng pagtalikod wala rin naman dong magbabago kahit na iyon pa ay malaman nito nagtanong si Sang-hyuk kung saan nito binabalak pumunta, siya raw ay hindi pa tapos. Don't worry tugon ng individual kasabay ng pagbagsak sa suot niyang maskara wag daw itong mag-alala dahil sa hindi katagalan sila'y magkikitang muli, at siya ay umaasang ito'y magiging mas malakas na sa puntong iyon. Sa kabilang dako naman ay inilahad ni branch leader So sa kanyang isip na maaaring siya ay walang anumang tinataglay na exceptional martial arts at smart subalit siya ay naging successful sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang maruruming bagay, iyon ang rason kung papaano siya nakaakyat at naging Hinan branch leader ng Murim Alliance. Hindi na mabilang na mga krisis ang nagawa niyang ma-overcome sa kanyang daan papunta rito subalit, talaga raw bang dito na matatapos ang lahat? Mga walang silbing tangahiyaw niya alam daw ba ng mga ito kung gaano kalaking pera ang in-invest niya sa mga ito papaanong nangyaring ni hindi magawa ng mga itong matalo ang isang hamak lang na babae, sumabat si Seom-yun. Babae patanong na sambit niya ano magpahanggang ngayon daw ba ay iniisip pa rin nitong siya isang hamak lang na babae, wag kang lumapit hiyaw ng branch leader. Ito raw ay parang isang babaeng multo gayunpaman sa kanyang patuloy na pag-atras, ay nabunggo niya ang tunay na multo. Nagtanong si Sang-hyuk kung ano ang nangyari subalit ang branch leader ay hindi na nakasagot pa, ang kanyang kaluluwa ay humiwalay na. Sir yun tawag ni Seom-yun mukhang ang sugat daw nito ay napakaseryoso, ito raw ba ay ayos lang? Ahehe tugon ni Sang-hyuk siya raw ay ayos lang, sabay bulwak ng dugo.
Sinabi ni Siam Yun na mukhang maging ang internal injuries nito ay seryoso rin, kailangan niya itong mapatingnan agad. Pakiusap ito raw ay maghintay lang muna saglit, ang mga reinforcements mula sa alliance ay paparating na. Hasambit ni Sang Hyuk, ayaw niya raw sanang ipakita rito ang side niya na ito raw ay nakakahiya, ngunit sabat ni Siam Yun, ngunit who on earth daw ba yung nakalaban nito? Sumagot si Sang Hyuk na iyon ay isang mercenary na hinire ng branch leader. Hindi niya nagawang makita ang pagmumukha nun dahil sa iyon ay nakasuot ng mask, subalit definitely, iyon ay mas malakas kaysa sa kanya. Humingi ng tawad si Siam Yun umano'y kung na-realize niya lang ng mas maaga na ito pala ay isang trap, ito'y hindi na masasaktan pa ng ganito, hindi dapat ito raw ay hindi niya na in-involve pa sa bagay na ito in the first place. Hindi sabat ni Sang Hyuk, kasalanan niya raw ito, ang rason lang naman kung bakit ito nangyari dahil sa siya ay napakahina at sa pag-spare nun sa kanyang buhay, ay sinabi rin nun na sila'y magkikita sa hindi katagalan. Ano tugon ni Siam Yun sa kanyang pagkabigla? Nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng taong iyon. Well, tugon ni Sang Hyuk, kung siya raw ay tama, then definitely iyon ay lalithaw sa Dragon Phoenix Myth. Sinabi ni Siam Yun na kapag iyon ay nangyari iyon ay agad nilang iimbestigahan, wag itong mag-alala since ang Dragon Phoenix Myth ay gaganapin sa Merim Alliance, iyon ay hindi magiging problema. O sabat ni Sang Hyuk, maaaring ito raw ay isang kalabisan na hiling, subalit maaari raw bang ito'y magpikit mata na lang patungkol sa bagay na ito, isang bagay naman na ikinabigla ni Siam Yun. Nagtanong kung bakit gusto nitong gawin niya ang bagay na iyon. Sumagot si Sang Hyuk na kung talagang siya ay gusto nung patayin siya ay patay na ngayon. Isa pa, iyon ay umalis nang hindi kinukuha ang corruption ledger, na para bang ang sadya lang talaga nun ay ang makipaglaban. Umano'y kung siya ay hindi nagkakamali ang taong iyon ay isa ring duel fanatic. Ang ibig niya rong sabihin iyon ay katulad niya lang na mahilig sa pakikipaglaban. Hatugon ni Siam Yun, so gusto raw pala nitong labanang muli ang taong iyon na katulad nito at gusto nitong isekreto niya na lang ang patungkol sa bagay na ito, ganoon daw ba? Oo, tugon ni Sang Hyuk, pakiusap siya raw ay tulungan nito. Dahil umano'y kung hahayaan niya lang na doon matapos ang lahat matapos sa kanyang defeat, siya ay natatakot na siya'y hindi makakatulog dahil sa frustration. Napangiti si Siam Yun sa kanyang narinig, kung ganun binabalak daw ba nitong dumiretso na sa Merim Alliance. Oo, tugon ni Sang Hyuk, binabalak niya rong umalis na agad once na siya ay makarecover. Well, tugon ni Siam Yun, binabalak niya rin dong bumalik sa Merim Alliance upang ihatid ang ledger, kaya ano raw ba kaya kung sabay na lang silang pumunta? Nagtanong si Sang Hyuk kung maging ito ba ay isa ring request. O may tugon naman ni Siam Yun, siya raw ba ay i-reject nito? Dahil sa commotion na nangyari kailan lang sa Hinan, ang corruption ledger ay na-expose, at si So Woo Chan, kalakip na ang lahat ng mga sekta na involved sa korupsyon, ay hinuling lahat at ikinulong.